Amoy sibuyas at mantika na naman siya tuwing tumatabi sa akin sa kama. Hindi ko na kayang sikmurain ang asawa kong yun, V. Ikaw ang tunay na kailangan ng isang Kastileho. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Isabela. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng kanilang master bedroom. Bit-bit ang isang tray na may mainit na gatas at gamot. Buong araw siyang nagpakapagod sa mainit na kusina, pinagpawisan habang naghahanda ng masaganang handaan para sa ika-15 anibersaryo ng kanilang kasal, habang ang mga bisita ay nagkakasiyahan sa ibaba. Inakala niyang masama lamang ang pakiramdam ng kanyang asawa, kaya ito umakyat ng maaga. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya ay mas malala pa sa anumang nakamamatay na karamdaman. Nanigas ang buong katawan ni Isabela. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Ang basong naglalaman ng kanyang pag-aalaga at katapatan ay tuluyang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Nagkadurog-durog sa malamig na sahig kasabay ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Walang umalingaw-ngaw na ingay sa kanyang pandinig. Tanging ang matinding sikip sa kanyang lalamunan at ang panlalamig ng kanyang mga kamay ang naramdaman niya. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang dahan-dahan niyang itinulak ang pinto upang harapin ang kalbaryong wawasak sa kanyang buhay. Sa gitna ng maluwag nilang kama, magkayakap si Renato at si Veronica, ang matalik na kaibigang itinuring niya na parang tunay na kapatid. Ang kumot na binurda pa mismo ni Isabela bilang regalo sa kanilang anibersaryo ay ang mismong ginagamit ng dalawa upang takpan ang kanilang pagtataksil. Walang bakas ng pagkagulat o hiya sa mga mata ni Veronica nang magtama ang kanilang paningin. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang inaayos ang pagkakakapit sa braso ni Renato. Renato, Veronica, paano niyo nagawa ito sa akin? Wika ni Isabela, ang kanyang boses ay isang basag na bulong na halos hindi makawala sa kanyang tuyong mga labi. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa. Tamad itong bumangon at nagsuot ng kanyang roba, nakatingin kay Isabela na parang isang basahan na nakakalat sa sahig. Oh, please, Isabela, huwag ka nang mag-inarte dyan. Mataray na tugon ni Veronica habang tamad na nagsusuklay ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. You should have seen this coming. Tingnan mo nga ang sarili mo. Para kang katulong. Renato is a billionaire. He needs a wife he can parade around, hindi yung amoy bawang. Bago pa man makasagot si Isabela, bumukas ng maluwag ang pinto sa kanyang likuran. Pumasok si Doña Caridad, ang ina ni Renato, na may hawak pang rosaryo sa kanyang kanang kamay, habang ang suot nitong diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Inasahan ni Isabela na ipagtatanggol siya ng ginang o papagalitan ang nagtaksil na anak. Ngunit isang mabilis at mabigat na palad ang dumapo sa pisngi ni Isabela. Nag-iwan ng matinding hapdi na nagpatabingi sa kanyang mukha. Huwag mong sirain ang gabi ng anak ko sa pag-iyak mong yan, Isabela. Malamig at puno ng pandidiri na sabi ng matanda. Matagal na naming alam ito. Si Veronica ang nararapat na nasa sirkulo namin. Kung hindi dahil sa utang na loob ng pamilya namin sa namatay mong ama, hindi ka makakatapak sa palasyong ito. Binigyan ka na namin ng 15 taon ng magandang buhay kaya matuto kang lumugar. Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang nadidinig. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong puso at inalayan ng kanyang kabataan ay siya mismong nagbaon sa kanya sa pinakamatinding dusa. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang kalupitan. Lumapit si Renato sa kanyang mesa at may kinuha na isang makapal na brown envelope. Walang awang inihagis nito ang mga papeles sa mukha ni Isabela. Nagkalat ang mga pahina sa sahig kung saan nakapulupot ang mga bubog ng basag na baso. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Isabela. Tinititigan ang mga dokumentong naglalaman ng mga pekeng pirma niya. Evidence of embezzlement, malamig na tugon ni Renato. Kinuha mo ang pondo ng charity foundation natin at inilipat sa mga sikretong account.
Lahat ng board members ay maniniwala sa akin dahil hawak ko sila sa leeg. Ikaw ang magnanakaw, Isabela. At may sapat akong ebidensya para ibulok ka sa kulungan. Sa labas ng bintana ng silid, kung saan patuloy na bumubuhos ang ulan, walang nakapansin sa isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada lamang sa labas ng mataas na gate ng mansyon. Isang figura sa loob, ang tahimik na nagmamasid sa nagaganap na kaguluhan sa ikalawang palapag. Tila naghihintay ng tamang panahon bago kumilos. Ngunit ang atensyon ni Isabela ay nabasag nang bumukas ang kabilang pinto. Pumasok ang isang yaya, buhat-buhat ang 7 taong gulang na si Mateo na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Pilit na inabot ni Isabela ang kanyang anak, ngunit mabilis na humarang ang mga matitipunong tauhan ni Doña Caridad upang ilayo ang bata. Inilapit ni Renato ang kanyang mukha kay Isabela. Ang mga mata nito ay walang anino ng pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan. Pirmahan mo ang annulment papers at umalis ka sa pamamahay na ito nang walang kahit anong dala. O lalaban ka? Ipapakulong kita bukas na bukas din at ipapaalam ko sa nag-iisa mong anak na isang magnanakaw ang kanyang ina. Ano ang pipiliin mo, Isabela? Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabela habang tinititigan ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Ang kalungkutan ay unti-unting lumamon sa kanyang kaluluwa, naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng mga bubog at nakakalat na papel. Walang kalaban-laban sa pagpili sa pagitan ng sarili niyang kalayaan at ng kinabukasan ng kanyang nag-iisang mundo. Ang malamig na papel ng annulment at ang makintab na ballpen ay nanatiling nakalapag sa ibabaw ng mesa. Tila mga patalim na naghihintay upang tuluyang kitilin ang natitirang dignidad ni Isabela. Tinitigan niya ang mga ito. Pagkatapos ay binaling ang kanyang paningin sa inosenteng mukha ni Mateo na natutulog sa bisig ng yaya. Sa pagkakataong yon, namatay ang pride ng isang babaeng nagmahal ng tapat at nabuhay ang desperasyon ng isang ina. Dahan-dahan, nang hihina ang mga tuhod, ay lumuhod si Isabela sa malamig na sahig sa harapan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nilulunok ang pinakamatinding pait na maaaring matikman ng isang tao. Huwag niyo siyang ilayo sa akin. Pakiusap niya. Ang boses ay basag at halos magmakaawa sa hangin. Kahit anong gusto niyo gagawin ko. Huwag niyo lang akong palayasin. Kahit maging kasambahay na lang ako sa sarili kong bahay, papayag ako. Makita ko lang ang anak ko araw-araw. Isang mapangutyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Caridad. Pinagmasdan ng matanda ang nakaluhod na manugang na tila isang insekto na madaling tapakan. Pumapayag ako. Malamig na anunsyo ng ginang. Pero mula sa araw na ito, wala ka ng karapatan sa apelyidong Castillejo. Ilipat ang lahat ng gamit ng babaeng ito sa maliit na bodega sa likod ng maruming kusina. Walang nagawa si Isabela kundi ang yumuko at tanggapin ang hatol. Kinagabihan, sa halip na matulog sa malambot na kama, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang lumang higaan sa loob ng madilim at siksikang bodega. Kayakap ang sarili habang ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang pagnipis na damit. Pagsapit ng umaga, isang panibagong sumpa ang sumalubong sa kanyang mga mata. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, pinanood ni Isabela si Veronica na pababang naglalakad sa hagdanan. Suot ang kanyang paboritong sutlang roba at umaasal na tila ba matagal na siyang reyna ng mansyon. Inutusan si Isabela na maglaba at mamplansa ng mga damit ng bagong may bahay. Nang marating niya ang laundry room, kinuha niya ang mga mamahaling damit ni Veronica. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging alipin. Maingat at tahimik niyang tiniklop ang mga blusa at palda ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Pinigilan niya ng maigi ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pilit na ibinabaon ang sariling damdamin dahil alam niyang ang isang patak ng luha na mamantsa sa tela ay magiging sapat na dahilan upang palayasin siya
at ilayo ng tuluyan kay Mateo. Sa gitna ng kanyang paghihirap at panlalamig, isang magaspang ngunit mainit na kamay ang nag-abot sa kanya ng isang baso ng mainit na kape. Ito ay si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na piniling manahimik sa mahabang panahon. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit ang malungkot nitong mga mata ay nagparating ng matinding simpatiya na nagbigay ng kaunting lakas sa pagod na puso ni Isabela. Pagkatapos inumin ng kape, sinimulan ni Isabela ang paglilinis sa mga basurahan ng mansyon. Sa pag-aayos niya ng mga itinapon na kalat mula sa master bedroom, napansin niya ang isang nilamukot na papel. Maingat niya itong binuklat at nakita ang isang kakaibang bank statement na nakapangalan kay Veronica. Naglalaman ng malalaking halaga ng salapi na inilipat mula sa pondo ng kumpanya. Mabilis niya itong itinupi at inipit sa ilalim ng kanyang damit. Isang maliit na sikreto na magagamit niya sa tamang panahon. Bago umalis ang sasakyan patungo sa paaralan, sinubukan ni Isabela na lumapit upang ayusin sana ang kwelyo ng uniforme ni Mateo. Subalit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa bata, mahigpit na hinawakan ni Renato ang kanyang braso at marahas siyang itinulak palayo. Know your place, maid? Mariin at mahinang banta ni Renato upang hindi marinig ng bata. Wala kang karapatang kausapin ang anak ko nang walang pahintulot galing sa amin ni Veronica. Bumalik ka sa kusina. Naiwang nakatayo si Isabela, pinagmamasdan ang sasakyang unti-unting lumalayo habang ang kanyang puso ay patuloy na dinudurog ng katotohanang napakalapit niya sa kanyang anak, ngunit tila may isang napakataas na pader na humaharang sa kanilang dalawa. Sa kalagitnaan ng gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, nagising si Isabela. Mula sa itaas, narinig niya ang mahina, ngunit pamilyar na paghikbi. Ang iyak ng kanyang anak na si Mateo. Ang bawat patak ng luha ng bata ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Agad siyang bumangon, hindi inalintana ang lamig ng sahig, at tumakbo patungo sa pintuang nag-uugnay ng kusina papunta sa main house. Inabot niya ang busol ng pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Pinilit niyang buksan, subalit sinalubong siya ng malamig at matigas na bakal ng isang malaking kandado. Ikinulong siya ng mga Kastileho sa bahagi ng mga utusan. Napasandal si Isabela sa matigas na kahoy ng pinto. Dahan-dahang napadausdos pababa hanggang sa muling malugmok sa sahig, habang ang iyak ng kanyang anak na nangungulila sa ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa dilim, hindi maabot ng kanyang mga kamay na nakagapos sa kawalan ng kapangyarihan. Ang malamig na sahig ng pasilyo ay saksi sa patuloy na pagyuko ni Isabela. Hawak ang basahan na pamunas sa mga alikabok ng bahay na dati niyang pinamumunuan. Sa ilalim ng isang silya, napansin niya ang isang pamilyar na bagay. Ang maliit na laruang robot na binili niya para sa ikapitong kaarawan ni Mateo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ito. Maingat niya itong idinikit sa kanyang dibdib at naramdaman ang matinding pangungulila bago palihim na hinagkan ang malamig na plastik nito dahil ito na lamang ang tanging piraso ng kanyang anak na malaya niyang mayayakap ng walang nagbabawal. Bago niya ito ibalik sa lagayan, nahagip ng kanyang paningin ang awang sa pinto ng silid-aklatan. Mula sa siwang, nakita niya si Veronica na nakaupo sa tabi ng kanyang inosenteng anak. Ang boses ng babae ay malambing, ngunit may dalang kamandag na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Isabela. "Mateo, baby, huwag ka nang umiyak," malumanay na wika ni Veronica habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Iniwan ka na ng tunay mong mama kasi mas mahal niya ang pera kaysa sayo. Ninakawan niya ang papa mo at tumakas. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na si Mommy V para alagaan ka." Parang tinubog sa kumukulong langis ang puso ni Isabela nang marinig ang mga kasinungalingang yon. Nais niyang sumugod, nais niyang bawiin ang kanyang anak at ipagsigawan ang katotohanan. Ngunit ang takot na tuluyan siyang palayasin
at hindi na muling makita si Mateo ang nagpako sa kanyang mga paa sa sahig. Pagsapit ng tanghalian, ibinuhos ni Isabela ang lahat ng kanyang pagmamahal sa pagluluto ng paboritong adobo ni Mateo. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pamilyar na lasa ay maaalala ng bata ang init ng kanyang kalinga. Tagaktak ang pawis at may pagmamadali. Inihain niya ang pinggan sa hapagkainan kung saan nakaupo ang pamilya. Tumingin si Mateo sa pagkain at sa isang maikling sandali ay nakita ni Isabela ang pananabik sa mga inosenteng mata ng bata. Ngunit bago pa man makasubo ang kanyang anak, matalim na tumikhim si Doña Caridad mula sa kabisera ng mesa. "Huwag mong kainin iyan, apo. Baka nilagyan iyan ng dumi ng magnanakaw na yan." Mapanuyang utos ng matanda na may kasamang matalim na tingin kay Isabela. Tumingin si Mateo kay Veronica na nagbigay ng isang tipid ngunit autoritaryong pagtango. Sa isang iglap, tinabig ng maliliit na kamay ni Mateo ang pinggan. Ang sarsa at mga piraso ng karne ay nagkalat sa mamahaling marmol na sahig kasama ng mga basag na porselana. Ang bawat piraso ay tila sumisimbolo sa pagwasak sa natitirang pag-asa ni Isabela. Tumingala ang bata at bumitaw ng mga salitang mas matalim pa sa anumang patalim. "Ayoko sa iyo. Masama kang babae. Magnanakaw." Sigaw ni Mateo bago tumakbo at yumakap ng mahigpit sa baywang ni Veronica. "Mommy V, ayoko na siyang makita." Ang mga salitang iyon ay nagpadilim sa paningin ni Isabela. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pinipigilan ang paghikbi na nagpupumigla sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang mapang-asar ng ngiti sa labi ni Veronica na nakayakap pabalik sa kanyang anak. Nang matapos ang tanghalian at umalis ang pamilya upang mamasyal nang wala siya, naiwan si Isabela na nakaluhod sa sahig upang linisin ang mga nagkalat na pagkain at mga bubog. Pagkatapos itapon ang mga kalat, inutusan siyang ayusin ang silid-aklatan ni Renato. Habang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng malaking mesa ng kanyang asawa, napansin niya ang ilang mga resibo na hindi sinadyang naiwang nakakalat sa ilalim ng isang makapal na libro. Nang basahin niya ang mga ito, nakita niya ang mga pangalan ng kumpanyang hindi pamilyar, naglalaman ng milyon-milyong pisong transaksyon na hindi kailanman nakatala sa opisyal na record ng Castillejo Holdings. Mabilis at maingat niyang itiniklop ang mga manipis na papel at inipit sa loob ng kanyang suot na damit. Sa ilalim ng mga dokumento, nahagip din ng kanyang paningin ang isang itim na sobre na nakapangalan kay Renato. Nakasulat sa gilid nito ang mga inisyal na SV. Naalala niya ang pamumutla ni Renato nang dumaan ang isang mensahero noong nakaraang araw bitbit ang ganyang klaseng liham. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Isabela, ngunit wala siyang oras upang alamin iyon ng masinsinan dahil naramdaman niya ang matinding pagod ng kanyang katawan. Kinagabihan, bago siya bumalik sa kanyang madilim at malamig na bodega, dumaan si Isabela sa pasilyo patungo sa lababo upang kumuha ng malinis na tubig na maiinom. Pagsapit niya sa kanto malapit sa hagdanan, nakita niya ang kanyang anak na si Mateo na nakatayo malapit sa pintuan ng banyo ng mga bata. Nakasuot ito ng pantulog, ngunit ang manggas ng paborito nitong kamiseta ay bahagyang nakataas. Napatigil ang paghinga ni Isabela at tila yelo na nanuot sa kanyang mga ugat ang nakita. Sa maliliit at mapuputing braso ng kanyang anak, may nakitang malaki at nangingitim na pasa na halatang hindi mula sa simpleng pagkadapa, kundi mula sa isang mahigpit na pagkakahawak o pagpalo. Lalapit sana siya, handang labagarin ang lahat ng patakaran ng mansyon upang yakapin ang bata at tanungin kung sino ang walang pusong nanakit dito. Ngunit bago pa man siya makahakbang, unti-unting lumitaw ang isang madilim na anyo mula sa likuran ni Mateo. Tumambad ang malamig at malupit na mukha ni Veronica. Sa kanang kamay ng babae ay nakapulupot ang isang makapal na sinturong balat. Ang mga mata ni Veronica ay nakatitig ng diretso kay Isabela.
puno ng pagbabanta at paghahamon, isang imik na babala na nagpapahiwatig kung sino ang tunay na may hawak sa buhay ng kanyang anak ngayon. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela, hindi sa takot, kundi sa isang nag-aalab na puot na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Habang marahas na isinara ni Veronica ang pinto at ikinulong silang dalawa ni Mateo sa loob ng silid, naiwan si Isabela sa madilim na pasilyo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinipigilan ang matinding emosyon na bumabalot sa kanya. Halos hindi na niya mapansin ang anumang pisikal na pakiramdam dahil mas mabigat ang bigat ng nararamdaman niya sa loob. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ang tanong na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang isipan at pumupunit sa kanyang puso sa gitna ng malamig na gabi ay kung hanggang kailan siya magpapanggap na bulag sa pagwasak nila sa inosenteng kaluluwa ni Mateo. At kung ito na ba ang hudyat upang itaya niya ang sariling buhay para lamang iligtas ang nag-iisa niyang dahilan upang huminga. Ang malakas na hampas ng hangin at ulan sa labas ng mansyon ay tila nakikipagsabayan sa nagngangalit na bagyo sa loob ng dibdib ni Isabela. Nakatayo siya sa labas ng silid kung saan ikinulong sila ni Veronica kanina. Ngunit ang katahimikan sa kabilang ibayo ng pasilyo ay mas nakabibingi kaysa sa kulog. Ang kanyang mga kamay, na namamanhid pa rin mula sa lamig at takot, ay mahigpit na nakakuyom habang pinakikiramdaman ang bawat kaluskos. Sa di kalayuan, sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang maliit na storage closet para sa mga linet, narinig niya ang isang impit na pag-iyak na pilit pinatatahimik ng takot. Hindi ito ang iyak ng isang batang nagtatampo, kundi ang iyak ng isang nilalang na nawalan na ng pag-asa. Dahan-dahang humakbang si Isabela, ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng ingay sa makintab na sahig. Nang marating niya ang pinto ng closet, sumilip siya sa maliit na siwang. Ang nakita niya ay dumurog at muling bumuo sa kanyang pagkatao sa isang iglap. Sa loob ng masikip at madilim na espasyo, nakaupo sa sulok si Mateo, yakap-yakap ang sarili at nanginginig. Sa harap nito ay nakatayo si Veronica, hawak ang sinturon na parang isang latigo ng domador. "Sabihin mo, sino ang mami mo?" mariing tanong ni Veronica. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng lason. "Kapag hindi mo sinabing ako, dito ka lang matutulog kasama ng mga daga. You prefer that, Mateo? You want the rats? Or Mommy V?" Ang takot sa mga mata ng kanyang anak ang naging mitya ng pagsabog na matagal nang kinikim-kim ni Isabela. Sa sandaling iyon, namatay ang Isabela na sunod-sunuran, ang Isabela na takot, ang Isabela na nagmamakaawa. Ang natira na lamang ay ang Isabela na isang ina. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Ang puwersa ay sapat upang tumama ito sa dingding at magdulot ng gulat kay Veronica. Bago pa man makalingon ang kanyang dating kaibigan, isang malakas at mainit na palad ang dumapo sa pisngi nito. Ang sampal ay naglalaman ng lahat ng sakit, panloloko, at pang-aalipusta na tinanggap ni Isabela sa loob ng mahabang panahon. Napaupo si Veronica sa sahig, hawak ang namumulang pisngi. Ang gulat ay nakapinta sa kanyang muka. "Huwag na huwag mong didikitang muli ang anak ko." Ang boses ni Isabela ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may talim na kayang humiwa ng bakal. "Hayop ka, Veronica. Pati bata idadamay mo sa dumi ng budhi mo." Hindi na hinintay ni Isabela ang ganti ng kalaban. Mabilis niyang dinaluhong si Mateo at binuhat ito ng mahigpit. Ang bata ay agad na kumapit sa kanyang leeg. Ibinabaon ang mukha sa kanyang balikat na tila ito na lamang ang ligtas na lugar sa mundo. "Mama, Mama." Ang paulit-ulit na bulong ni Mateo sa pagitan ng mga hikbi. Ang tawag na yon ay nagbigay ng lakas kay Isabela na higit pa sa kaya ng sinumang tao. Tumakbo siya palabas ng silid, pababa ng hagdan, habang sa kanyang likuran ay naririnig niya ang matinis na sigaw ni Veronica na tumatawag ng mga gwardya. Paglabas nila sa main door,
Sinalubong sila ng malupit na ulan. Ang bawat patak ay parang yelo sa balat at ang hangin ay pilit silang itinataboy pabalik, ngunit hindi huminto si Isabela. Tumakbo siya patungo sa gate, sinasamantala ang dilim at ang lakas ng ulan upang magtago. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng mga resibo at ebidensyang nakuha niya noon. Alam niyang hinahabol na sila. Ang matitingkad na ilaw ng mga flashlight ng mga tauhan ni Renato ay sumasayaw na sa hardin. Kailangan niyang iligtas ang katotohanan kung sakaling hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Sa kanto ng kalye, habang hingal na hingal at halos madapa sa madulas na aspalto, nakita ni Isabela ang isang lumang postbox. Mabilis niyang dinukot ang mga papel na binalot niya sa plastik, hinalikan ang noo ni Mateo, at inihulog ang ebidensya sa loob ng bakal na kahon. Wala nang atrasan ito. Ang tadhana na ng hustisya ang bahala. Muli siyang tumakbo, yakap ang anak, patungo sa highway kung saan umaasa siyang makakahanap ng sasakyan o tulong. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Sa likuran nila, ang matutulis na ilaw ng isang itim na SUV ay humahagibis. Pilit silang inaabutan. "Mama, natatakot po ako," iyak ni Mateo habang ang ulan ay bumabaha sa kanilang mga mukha. "Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Hinding-hindi ka na nila makukuha," pangako ni Isabela, kahit na ang kanyang sariling puso ay tinatambol ng kaba. Upang makaiwas sa humahabol na sasakyan, lumiko si Isabela sa isang madamong bahagi ng daan na malapit sa bangin. Subalit ang lupa ay naging putik dahil sa walang humpay na ulan. Ang liwanag ng paparating na sasakyan ay bumulag sa kanyang paningin. Sa pagtatangka niyang umiwas, nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay tila bumagal. Naramdaman ni Isabela ang pagdausdos ng kanyang mga paa patungo sa kawalan. Sa huling sandali ng kanyang katinuan, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan, hindi upang kumapit, kundi upang ihagis ang kanyang anak, pabalik sa ligtas na damuhan sa gilid ng kalsada. Ang katawan ni Isabela ay tuluyang nahulog sa dilim ng bangin. Ang pagbagsak ay tila walang katapusan. Ang kanyang katawan ay bumangga sa matitigas na sanga at bato. Ang bawat tama ay nagdulot ng sakit na halos magpawala sa kanyang malay hanggang sa tumama siya sa matigas na lupa sa ibaba. Ang lasa ng bakal ay pumuno sa kanyang bibig. Hindi siya makagalaw. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mukha. Hinahalo ang tubig sa dugong umaagos mula sa kanyang ulo. Sa kanyang lumalabong paningin, ang tanging naisip niya ay ang kanyang anak. Ligtas ba ito? Nakuha ba ito ng mga demonyo? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon. Ngunit ang kanyang katawan ay ayaw nang sumunod. Unti-unting dumilim ang paligid. Ang ingay ng ulan ay nagiging ugong na lamang sa kanyang pandinig. Bago tuluyang ngakain ng dilim ang kanyang diwa, isang pares ng sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Isang anino ng lalaki ang lumuhod sa kanyang tabi. Tinatakpan siya mula sa ulan. Sinubukan ni Isabela na aninagin ang mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata ay masyado nang mabigat. Ang tanging narinig niya ay ang malalim at nag-aalalang boses ng estranghero bago siya tuluyang lamunin ng kawalan. "Diyos ko, Miss, naririnig mo ba ako?" At sa huling hininga ng kanyang kamalayan, isang tanong ang naiwan na nakabitin sa hangin. Mas masakit pa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Nasaan na ang anak ko? Ang unang bumungad sa kamalayan ni Isabela ay ang banayad na amoy ng asin at dagat na humahalo sa simoy ng hangin. Iminulat niya ang kanyang mabibigat na talukap at sumalubong sa kanya ang puting kisame na hindi pamilyar. Wala na ang marangyang chandelier ng mansyon ng mga Kastileho at wala na rin ang amoy ng inaamag na bodega. Sa halip, ang liwanag ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtinang sumasayaw sa bintana. Nagdadala ng kapayapaan na tila isang panaginip lamang. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit
sa kanyang buong katawan. Tila ba bawat buto at kalamnan niya ay dumaan sa isang matinding pagpiga. Napahawak siya sa kanyang ulo na may nakapulupot na benda at doon lamang bumalik ang mga alaala ng nagdaang gabi. Ang bagyo, ang pagtakas, ang bangin, at ang kanyang anak, Mateo. Ang pangalan ng kanyang anak ay nagsilbing kuryente na biglang gumising sa kanyang diwa. Hindi ininda ni Isabela ang sakit ng katawan. Pilit niyang ibinangon ang sarili. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib dahil sa takot. Nasaan ang kanyang anak? Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking hindi niya kilala. May katangkaran ito, may matipunong pangangatawan na nababakat sa suot na simpleng puting kamiseta. At ang kanyang mukha ay mayroong seryosong ekspresyon, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May dala itong isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Nang makita niyang gising na si Isabela at pilit na tumatayo, mabilis niya itong nilapitan at inalalayan pabalik sa higaan. Huwag kang biglang gumalaw. Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, tila ba sanay sa pagpapatahan ng mga bagyo. Ligtas ka na dito. Nasa Bacolod ka. Nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Isabela. Ang boses ay paos at halos walang lakas. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa balat nito sa sobrang desperasyon. Kasama ko si Mateo. Inihagis ko siya pataas bago ako mahulog. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin na ligtas siya. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Ang katahimikan na bumalot sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa anumang sagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Isabela mula sa kanyang braso, marahang ibinaba sa gilid ng kama ang hawak na palanggana at naupo sa isang silyang kahoy sa di kalayuan upang bigyan ng respeto ang espasyo ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa lungkot. Isang salamin ng katotohanang ayaw niyang bigkasin, ngunit kailangan. I'm sorry, Isabela. Mahinang sambit ng lalaki, ang bawat salita ay may bigat. Nakita ko ang lahat. Bago ka tuluyang mahulog sa bangin, nakita kong nakuha ng mga tauhan ni Renato ang bata. Sinubukan kong humabol, pero kailangan kong pumili. Kung hinabol ko sila, hindi na kita maaabutan sa ilalim ng bangin. Mas pinili kong iligtas ang buhay mo. Ang revelasyon ay tila isang panibagong pagbagsak mula sa bangin. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Isabela. Hindi niya ininda ang kirot ng kanyang mga bali at sugat. Mabilis siyang bumangon. Ang kanyang isip ay nilamon ng instinto ng isang ina na kailangang protektahan ang kanyang anak. Hindi! Kailangan kong bumalik. Hinihintay ako ni Mateo. Takot siya sa dilim. Takot siya kay Veronica. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa halo-halong galit at takot. Pinilit niyang tumayo at maglakad patungo sa pinto. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay dahil sa panghihina. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, mabilis siyang nasalo ng lalaki. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Isabela habang nagpupumigla sa mga bisig ng estranghero. Pinaghahampas ang dibdib nito gamit ang kanyang mahihinang kamao. Anak ko yun. Ibalik mo ako sa anak ko. Hindi siya pinigilan ng lalaki sa pamamagitan ng dahas. Sa halip, hinayaan lamang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Niyakap siya nito ng mahigpit, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang sandalan sa gitna ng unos. Ang init ng katawan ng lalaki at ang tibay ng pagkakayakap nito ang tanging pumigil kay Isabela upang hindi tuluyang magkadurog-durog. Nang maubusan siya ng lakas, napaluhod na lamang siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa walang humpay at tahimik na pag-iyak na puno ng pighati. Nang humupa ang kanyang pagwawala at napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan, inalalayan siya ng lalaki pabalik sa kama. Kinuha nito ang isang dyaryo mula sa mesa at iniabot kay Isabela. Look at this! Utos ng lalaki sa seryosong tono.
Kung babalik ka ngayon sa Maynila, papatayin ka nila ng tuluyan. Sa mata ng buong mundo, patay na si Isabela Castillejo. Binasa ni Isabela ang headline. Isabela Castillejo, asawa ng business tycoon na si Renato Castillejo, pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan matapos tangkaing itakas ang anak. Nakasaad din sa balita na nailigtas ang bata at ligtas nang nakauwi sa piling ng kanyang ama at ng tita nito. Ang kasinungalingan ay nakaimprenta sa itim at puti, niluluto ng pera at impluensya ng mga Castillejo. Ako si Sebastian Alonso Vergara, pagpapakilala ng lalaki habang pinipiga ang tuwalya sa mainit na tubig. Lumapit siya at marahang pinunasan ng dumi sa mukha ni Isabela. Ang kanyang kilos ay puno ng ingat. Tila ba takot siyang makasakit ng isang bagay na basag na. Kilala ko ang asawa mo. Siya ang sumira sa kumpanya ng pamilya ko. 5 taon na ang nakakaraan. Kinuha niya ang lahat sa akin dahil sa tiwala ko. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, Isabela. Alam ko ang pakiramdam ng apihin ng mga taong akala mo ay kakampi mo. Napatingin si Isabela sa mga mata ni Sebastian. Nakita ni Isabela sa kanyang mga mata hindi ang awa, kundi ang tunay na pag-unawa. Parang may tahimik na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. 2 taong parehong dumaan sa mabibigat na karanasan. Bakit mo ako tinulungan? Mahinang tanong ni Isabela, habang patuloy na pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam ko wala ng direksyon ang buhay ko ngayon, lalo na kung wala ang anak ko. Huminto si Sebastian sa pagpunas ng luha niya. Tumingin siya ng diretso kay Isabela. Tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Dahil ang kamatayan ay madaling takasan, pero ang mabuhay para maningil ay nangangailangan ng tapang. Hindi kita iniligtas para lang makita kang sumuko. Iniligtas kita dahil alam kong ikaw ang tatapos sa kanila. Tumayo si Sebastian at may kinuha mula sa drawer ng maliit na mesa. Isang pamilyar na bagay ang inilapag niya sa kandungan ni Isabela. Ito ang mga resibo at dokumentong inihulog ni Isabela sa postbox sa gitna ng bagyo. Tuyot na ang mga ito at maayos na nakalagay sa isang plastic. May mga kaibigan pa ako sa Maynila na tapat sa akin. Paliwanag ni Sebastian bago pa man makapagtanong si Isabela. Nakuha nila ito bago pa man matunugan ni Renato. Ito ang bala mo, Isabela, pero hindi mo ito magagamit ngayon. Mahina ka pa. Kalaban mo ang mga higante. Kailangan mong magpagaling, magpalakas at maghintay. Hinawakan ni Isabela ang mga papel. Ito ang ebidensya ng kasamaan ni Renato at Veronica. Ito ang susi sa kalayaan niya at ng kanyang anak. Ngunit sa ngayon, isa lamang siyang patay na babae na nagtatago sa probinsya. Dahan-dahang tumayo si Isabela at humarap sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang mga pasa sa braso, at ang mahabang sugat sa kanyang noo na nagsisimula ng maghilom ngunit tiyak na mag-iiwan ng pilat. Hinaplos niya ang sugat gamit ang nanginginig na daliri. Ang sakit ay naroon pa rin. Tumitibok kasabay ng kanyang puso. Ang dating Isabela, ang masunuring asawa, ang martir na manugang, ang babaeng walang boses, ay namatay na sa bangin na yon. Ang babaeng nakatingin sa kanya sa salamin ay iba na. Siya ay isang ina na ninakawan at walang puwersang makakapigil sa kanya sa oras na muli siyang bumangon. Hihintayin kita, Mateo, bulong ni Isabela sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay isang sagradong pangako. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, babalik si Mama. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila. Sa labas, ang tunog ng alon sa dalampasigan ay patuloy na humahampas. Tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang pagod na katawan, habang sa loob ng silid, sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Sebastian, nagsimula ang unang hakbang ng kanyang mahabang paglalakbay
pabalik sa liwanag. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabagal at masakit na paghilom ng malalim na sugat. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay na nakaharap sa dagat ng Bacolod, ang dating Isabela na yumuyuko sa takot ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan siya ng isang babaeng may bitbit na makakapal na libro tungkol sa batas at pananalapi, na ang mga mata ay hindi na namamaga sa kakaiyak, kundi nag-aalab sa determinasyon. Gabi-gabi, sa ilalim ng liwanag ng lampara, kasama niya si Attorney Maristela Quirino, isang matapang na abogada na ipinakilala sa kanya ni Sebastian. Pinag-aaralan nila ang bawat butas sa batas, bawat pagkakamali sa kontrata, at bawat kahinaan ng imperyong itinayo ni Renato. Hindi na lamang siya isang inang nangungulila. Isa na siyang estratehiya na handang sumabak sa digmaan. Isang gabi, habang ang ulan ay banayad na, humahampas sa bubungan at lumilikha ng ritmo ng kapayapaan, abala si Isabela sa pagbabasa ng mga financial report ng Castillejo Holdings. Ang kumpanya ay unti-unting nalulugi dahil sa luho ni Veronica at sa maling desisyon ni Renato. "Look at this, Seb," wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay may halong talas at profesionalismo habang itinuturo ang isang graph. Renato is liquidating assets para lang mapanatili ang lifestyle nila ni Veronica. He's bleeding the company dry. Ito na ang pagkakataon natin. Nakaupo sa kanyang tabi si Sebastian, tahimik na nakikinig at humahanga sa transformasyon ng babaeng kanyang iniligtas. Ang Sebastian na dating puno ng galit ay natagpuan ng kanyang kapayapaan sa pagtulong kay Isabela. "Nabili na natin ang 15% ng shares sa pamamagitan ng dummy corporations," sagot ni Sebastian sa mababang boses. "Konting panahon na lang, Isabela. You will own the majority. Ikaw ang magiging boses na hindi nila pwedeng baliwalain." Sa kalaliman ng gabi, nang matapos na ang kanilang trabaho at umuwi na si Attorney Quirino, na iwan silang dalawa sa sala. Ang pagod ay dahan-dahang humila kay Isabela patungo sa antok. Iinilapag niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng mga nakatambak na papeles. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at payapa. Pinagmasdan siya ni Sebastian mula sa kabilang dulo ng mesa. Sa loob ng 2 taon, naging sandalan nila ang isa't isa, ngunit pinanatili ni Sebastian ang distansya bilang respeto sa sugat ng puso ni Isabela. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ng isang malambot na kumot mula sa sofa. Maingat niyang ipinatong ito sa balikat ni Isabela. Tinitiyak na hindi ito magigising. Nang akmang tatalikod na siya, naramdaman niya ang marahang paghawak ng isang kamay sa kanyang pulsuhan. Nagising si Isabela, ang kanyang mga mata ay mapungay pa, ngunit puno ng emosyon na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya bumitaw. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Sebastian at idinampi ang kanyang pisngi sa palad nito, na tila doon lamang siya nakakaramdam ng tunay na kaligtasan. "Salamat, Seb," bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa sinupil na damdamin. "Hindi ko alam kung paano ako babangon kung wala ka. Tinuruan mo akong huminga ulit." Nanatili si Sebastian sa kanyang pwesto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa loob ng kanyang dibdib. Isang damdamin na akala niya ay patay na rin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Isabela. "Ikaw ang nagturo sa sarili mong lumangoy, Isabela. Ako lang ang nagbigay ng salbabida. Handa akong maghintay hanggang sa buo ka na. Hanggang sa handa ka nang tumaya ulit." Sa haplos na yon, naramdaman ni Isabela ang pagkakaiba ng hapdi sa ginhawa. Ang mga kamay ni Renato ay laging makinis at mabango, ngunit kailanman ay hindi nagparamdam sa kanya ng seguridad. Ang mga palad ni Sebastian ay magaspang, bakas ang hirap ng nakaraan, ngunit sa bawat dampi nito sa kanyang balat, nararamdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi nananakal, kundi nagpapalaya. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na namnamin ang sandaling iyon.
Isang pahinga sa gitna ng kanyang mahabang pakikibaka. Walang ibang namagitan sa kanila, kundi ang tahimik na pagkakaintindihan at ang mainit na hangin ng gabi na nagdadala ng pangako ng bagong simula. Kinabukasan, nagising ang diwa ng bahay sa amoy ng sinangag at mainit na kape. Sa kusina, abala si Sebastian sa paghahanda ng almusal, isang simpleng gawain na nagpapakita ng kanyang dedikasyon kay Isabela. Ngunit ang kapayapaan ng umaga ay agad na napalitan ng seryosong atmosfera nang dumating si Attorney Quirino na may bitbit na isang makapal na sobre at ang pinakabagong issue ng dyaryo. "Good morning, Isabela. I think you need to see this," bungad ng abogada habang inilalapag ang dyaryo sa ibabaw ng mesa. Nakadikit sa front page ang larawan ni Renato at Veronica, nakasuot ng magagarbong damit at nakangiti ng malapad sa harap ng mga kamera. Ang headline ay sumigaw ng Castillejo Holdings to reveal mystery majority shareholder at Grand Gala Night. Nagkakagulo na sila sa loob. Paliwanag ni Attorney Quirino habang humihigop ng kape. "Renato knows someone is buying the shares, but he doesn't know it's us. He's organizing this gala to flush out the investor. Gusto niyang suyuin ang bagong shareholder. Or worse, takutin ito. They represent 51% of the company now. Isabela, that's you." Kinuha ni Isabela ang sobre na inabot ni Sebastian. Sa loob nito ay isang imbitasyon na gawa sa mamahaling papel. May gintong letreng nakaukit. Isang gabi ng karangyaan at tagumpay. Ang kapal ng papel sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya ng bigat ng mga kadena na dating gumagapos sa kanya sa mansyon na yon. Ngunit ngayon, ang imbitasyon na ito ay hindi isang utos, kundi isang tiket papasok sa arena kung saan siya na ang may hawak ng patalim. Binasa niya ang nakasulat. Ang petsa ay sa susunod na Sabado. Ang lugar ay ang mismong hotel kung saan siya pinahiya at pinalayas noon. Ipinagmamalaki rin sa imbitasyon ang formal na pagpapakilala kay Veronica bilang bagong vice president ng kumpanya, ang posisyong pinaghirapan ni Isabela sa likod ng mga kurtina, ngunit kailanman ay hindi kinilala. Ang lakas ng loob nilang magdiwang habang nalulugi ang kumpanya. Malamig na komento ni Isabela. Wala nang bakas ng takot sa kanyang boses. Ang dating panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng tatag ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na buo. Tumayo si Sebastian at lumapit sa kanya. Nakasandal sa hamba ng bintana habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Isabela. "Handa ka na ba? Once we enter that hall, wala nang atrasan. The whole world will know you are alive. Ang mga kaaway mo, ang media, at higit sa lahat, si Mateo." Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, tumigil ang mundo ni Isabela. Naalala niya ang huling beses na nakita niya si Mateo. Ang takot sa mga mata nito, ang pagsisinungaling na itinuro dito ni Veronica. 2 taon siyang nangulila. 2 taon siyang nagtiis na panoorin ang kanyang anak mula sa malayo sa mga litratong kuha ng mga private investigator habang lumalaki ito na naniniwalang patay na ang kanyang ina. Dahan-dahang tumayo si Isabela mula sa hapagkainan. Hinawakan niya ng mahigpit ang imbitasyon, hindi upang lukutin ito sa galit, kundi upang angkinin ito bilang kanyang sandata. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Wala na ang babaeng duguan at basag. Ang nakikita niya ay isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Humarap siya kay Sebastian at kay Attorney Quirino. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit nag-aapoy sa isang desisyon na hindi na mababali. "Matagal na akong naghihintay sa dilim," wika ni Isabela. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. 2 taon silang naging hari at reyna sa kahariang itinayo ng dugo at pawis ko. Tama na ang pagtatago. Naglakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang dagat na naghihiwalay sa kanya at sa Maynila. Ang hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan.
Tinatawag siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang sakit. Ihanda niyo ang sasakyan. Utos ni Isabela habang ang isang matalim na ngiti ay unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Panahon na para umuwi. Ang bulwagan ng Manila Grand Hotel ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain habang ang banayad na himig ng isang string quartet ay nagbibigay buhay sa gabi ng karangyaan. Ngunit sa likod ng lahat ng pagkukunwaring ito, isang mabigat na tensyon ang bumabalot sa paligid, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Caridad Castillejo, balot ng diamante at kayabangan, hawak ang isang kopita ng wine habang nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa kanyang tabi ay si Veronica, nakasuot ng isang itim na bestida na mas kumikinang pa sa kanyang mga alahas at umaaktong reyna ng gabi. "Oh darling, of course the company is in excellent hands," dinig ni Isabela na sabi ni Veronica sa isang senador. Ang boses nito ay puno ng kasinungalingan. "Renato and I are working day and night to ensure its stability." Sa kabilang banda, si Renato ay abala sa pag-aasikaso sa mga miyembro ng media. Pilit siyang ngumingiti, ngunit ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo ay hindi maitatago ang kabang nararamdaman. Alam niyang may multong unti-unting bumibili sa kanyang kaharian, ngunit hindi niya ito mapangalanan. Ilang sandali pa, umakyat si Renato sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang musika ay humina at lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. "Good evening, everyone. Tonight, we celebrate not an ending, but a new beginning." Panimula niya, ang boses ay pilit na pinatatatag. "It is true that Castillejo Holdings has faced challenges, but tonight, we welcome a new partner, a visionary investor who believes in our future, a mystery shareholder who now owns 51% of our company. I would like to call on their official representative to please come forward." Ang lahat ng mata ay napako sa malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang himig ay muling tumaas, lumilikha ng isang dramatikong paghihintay. Dahan-dahang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto. Ang unang pumasok ay isang pamilyar na mukha sa mundo ng negosyo. Matikas ang tindig, seryoso ang muka. Si Sebastian Alonso Vergara, isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mukha ni Renato ay bahagyang nanigas, ngunit ang tunay na pagyanig ay hindi pa nagsisimula. Sa tabi ni Sebastian, lumitaw ang isang babae. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na umaayon sa bawat galaw ng kanyang perpektong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maikli at moderno, nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga. Ang kanyang paglakad ay kalmado at may bigat. Bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. At sa kanyang noo, sa ibabaw ng kanyang kanang kilay, ay may isang maliit, ngunit kapansin-pansing pilat. Isang marka ng digmaang kanyang pinagdaanan at pinagwagian. Huminto ang paghinga ng lahat. Ang musika ay tila naputol sa gitna ng isang nota. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa kinatatayuan ni Doña Caridad, ang baso ng wine ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagbagsak nito sa marmol na sahig ay lumikha ng isang matalas na tunog ng pagkasira na halos hindi narinig sa gitna ng biglaang katahimikan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Namutla si Renato na parang isang bangkay na nawalan ng dugo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang habang pilit na pinoproseso ang imposibleng nakikita. Si Veronica naman, na kanina'y naghahari-harian, ay napaurong ng isang hakbang. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na isa lamang itong masamang ilusyon, isang bangungot na gawa ng kanyang konsensya. Pero hindi ito panaginip, buhay na buhay siya.
si Isabela. Nagpatuloy sa paglakad si Isabela. Ang kanyang mga mata ay diretso lamang sa entablado. Hindi nililingon ang mga nagulat na mukha sa paligid. Nang marating niya ang paanan ng entablado, tiningnan niya si Veronica. Hindi ito tingin ng galit, kundi tingin ng isang taong nakatingin sa isang hamak na insekto. Isang tingin na may halong awa sa pagiging desperada nito. Pagkatapos ay umakyat siya sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa naninigas na kamay ni Renato. Humarap siya sa madla. Ang mga ilaw ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Sinusubukang kunan ang sandaling babago sa kasaysayan ng lipunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at matatag. Bumalik ito sa kanya na may kasamang kapangyarihan. Ako po si Isabela del Mundo, hindi na Castillejo. Isang matapang na pahayag na nagpatigil sa hininga ng lahat. Nais kong ipakilala ang aking kasama, si Ginoong Sebastian Vergara, ang CEO ng Vergara Corporation. Tumango si Sebastian sa madla at ako. Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatutok ngayon sa pamilyang sumira sa kanya. Ako ang opisyal na kinatawan ng Vergara Corporation, ang bagong may-ari ng mayorya ng Castillejo Holdings. Ang katahimikan ay nabasag ng sabay-sabay na paghinga ng daan-daang tao sa loob ng bulwagan. Ngunit bago pa man may makagalaw, ang galit ni Renato ay sumabog. Ang kanyang pagkalalaki ay nayurakan sa harap ng lahat. Sinungaling! Ang sigaw niya. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Ang kamay ay nakaamba upang saktan si Isabela sa harap ng lahat ng tao. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya, isang matatag na katawan ang humarang sa kanyang harapan. Si Sebastian, mabilis at walang ingay. Hinawakan ni Sebastian ang braso ni Renato nang mahigpit, pinipigilan ito sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakahawak ay may sapat na puwersa upang ipahiwatig ang isang malinaw na babala. Huwag mong subukan. Ang boses ni Sebastian ay mababa, ngunit may bigat na parang bakal. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kontroladong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bumulong siya ng sapat lamang upang marinig ni Renato at ng mga taong nasa entablado. Hawakan mo lang siya, kahit isang daliri lang, at sisiguraduhin kong lalabas sa lahat ng screen sa buong Pilipinas ang mga detalye ng bank accounts mo sa Switzerland at Cayman Islands right now. You choose, Renato. Ang banta ay epektibo. Nanigas si Renato, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng maputlang takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Talunan. Binalewala ni Isabela ang naganap na komprontasyon. Ang atensyon niya ay nasa mas malaking isda. Muli siyang humarap sa mikropono at sa mga naguguluhang bisita at media. Huwag kayong mag-alala. Pagpapatuloy niya na tila walang nangyari. Ang pagbabagong ito ay para sa ikabubuti. Sisiguraduhin naming malilinis ang lahat ng dumi sa pamamalakad ng kumpanyang ito. Ang bawat salita ay isang patama kina Renato at Veronica na ngayon ay nakatayong parang mga estatwa sa entablado, nilalamon ng kahihiyan at pagkagulat. Ngunit ang isip ni Isabela ay wala sa kanila. Habang nagsasalita siya tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot sa buong bulwagan. Hinahanap ang tanging taong mahalaga sa kanya sa gabing iyon, ang dahilan kung bakit siya bumalik. Nasaan si Mateo? Bakit wala siya sa isang napakahalagang pagdiriwang ng kanyang ama? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung wala ang anak niya dito, ibig sabihin ay may mali. May mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya isinama. Sa gitna ng kanyang talumpati, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng litrato ng kanyang matagumpay na pagbabalik, isang bagong uri ng takot
ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang laban para sa kumpanya ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niyang ang tunay na digmaan, ang digmaan para sa kanyang anak, ay mas mapanganib at mas madugo kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang tagumpay sa gabing ito ay matamis, ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi magiging buo hanggang sa muli niyang mayakap ang kanyang nag-iisang mundo. Naging mainit ang umaga matapos ang gabi ng karangyaan. Maaga pa ay nagtipon na ang Board of Directors ng Castillejo Holdings sa loob ng conference room. Ang bawat miyembro ay may bakas ng pagkabahala sa kanilang mukha. Ang mga mata ay palihim na sulyap kina Renato at Doña Caridad na ngayon ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang kanilang dating kumpiyansa ay napalitan ng maputlang pag-aalala. Sa harapan ng lahat, nakaupo si Isabela na ngayon ay puno ng awtoridad, habang si Sebastian at Attorney Quirino ay nakatayo sa kanyang likuran, handa sa anumang digmaang legal na maaaring sumiklab. Good morning, gentlemen and ladies. Panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Tila ba hindi niya kailanman narasan ang sadyang pagdurog sa kanyang pagkatao sa mga taong nasa harapan niya. Let's get straight to the point. Ang kumpanya ay nalulugi. Maraming assets ang nasunog sa mga maling desisyon at hindi maipaliwanag na gastos. At para doon, meron tayong mga dokumento. Inilapag ni Isabela sa mesa ang mga makakapal na folder, naglalaman ng mga bank statement, resibo, at mga kontrata ng pekeng kumpanya na nakuha niya noon bilang kasambahay. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng ebidensya ng pandarambong, ng paglilipat ng pondo ng charity sa mga personal na account, at ng mga illegal na transaksyon na ginawa ni Renato at Veronica. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang kumuha ng kopya, at habang binabasa nila ang mga ito, unti-unting lumitaw ang pagkabigla at galit sa kanilang mga muka. "This is impossible," sigaw ni Renato, pilit na pinatatakpan ng katotohanan. "Gawa-gawa lang iyan. Blackmail yan, Isabela. Sinusubukan mo lang akong sirain." "Talaga ba, Renato?" Kalmadong tanong ni Isabela. "Ang pirma mo ba sa mga papeles na ito ay gawa-gawa lang? Ang mga bank account sa Switzerland na naglalaman ng pondo ng charity na ninakaw mo, peke din ba? Bakit hindi natin ipatanong sa mga awtoridad?" Sa banta ng mga awtoridad, tuluyang nasira ang depensa ni Renato. Ang kanyang takot ay bumalot sa kanya, at sa isang desperadong pagtatangka upang iligtas ang kanyang sarili, bumaling siya kay Veronica. Siya ang may pakana ng lahat. Si Veronica, siya ang nag-utos sa akin na gawin yan. Siya ang nagplano ng lahat ng scheme. Napanganga si Veronica sa pagtataksil ni Renato. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno pa ng kayabangan, ay biglang nanigas sa takot at galit. "Anong sinasabi mo, Renato? Ikaw ang mastermind. Ikaw ang nag-iisip ng lahat para makuha ang pera ng kumpanya. Inutusan mo akong pirmahan ang mga dokumento. Pinilit mo ako. Ang dating magkakasabwat ay ngayoy nagkakasiraan. Bawat isa ay pilit na idinadamay ang isa upang iligtas ang sarili." "Napakababaw," malamig na wika ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinagmamasdan ang nagaganap na digmaan ng mga demonyo. Ang 2 taon kong pagdurusa ay nagkakahalaga ng higit pa sa inyong mga kasinungalingan. Tumayo si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. "Isabela, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng mga taong ito. Pamilya tayo. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Kung hindi dahil sa Castillejo, wala ka ngayon." Ngunit hindi na ang dating Isabela ang nasa harapan niya. Tiningnan ni Isabela ang matanda. Walang takot sa kanyang mga mata. "Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal nang nabayaran ng aking dugo at luha, Doña Caridad." Ang tinig ni Isabela ay matatag at puno ng kapangyarihan. "Ang bawat pagyurak ninyo sa akin, bawat insulto, bawat pagpatay sa aking pagkatao,
Binayaran ko na yan ng sobra-sobra. Ngayon, ang Castillejo Holdings ay nasa ilalim ng aking pamamahala at ayoko ng mga ahas sa aking kaharian. Sa isang senyas ni Sebastian, lumapit ang dalawang matatag na security guard. Pakialis po si Doña Caridad sa conference room. Utos ni Sebastian sa magalang ngunit matatag na tinig. Hindi po siya bahagi ng board. Nanlaban si Doña Caridad. Sumisigaw ng kung ano-anong pagbabanta. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng silid na iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang paglisan. Ang huling tingin niya kay Isabela ay puno ng walang hanggang puot, ngunit ang mga mata ni Isabela ay nanatiling kalmado. Hindi pa natatapos ang lahat. Sa pagbukas ng pinto, isang grupo ng mga unipormadong pulis ang pumasok, kasama si Attorney Quirino sa kanilang tabi. Lumapit ang isang opisyal kay Renato. Hawak ang isang warrant of arrest. Ginoong Renato Castillejo, panimula ng pulis, inaaresto ka namin sa kasong estafa at malawakang pandarambong sa pondo ng charity. Base sa mga ebidensyang isinumite ng Vergara Corporation, namutla si Renato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bago pa man siya madala ng mga pulis, bumaling siya kay Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ang karma ay humabol. Nang marinig ang salitang arestuhin, mabilis na tumakbo si Veronica patungo sa pintuan. Pilit na iniiwasan ng mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Sa huling sulyap, nakita ni Isabela ang takot sa mga mata ng kanyang dating kaibigan. Ang babaeng nagnakaw sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, at sa kanyang anak, ay ngayoy tumatakas na tila isang magnanakaw. Ang tanging bagay na naiwan ay ang mapait na anino ng kanyang dating paghahari. Habang dinadala ng mga pulis si Renato at hinahabol si Veronica sa labas ng gusali, tumayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng malaking bintana ng conference room kung saan makikita ang mataas na gusali ng Castillejo Holdings. Ngayon, siya na ang may-ari. Ang katarungan ay naibigay na, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso. Nasaan na si Mateo? Isang ring ang dumating sa kanyang cellphone. Ang caller ID ay hindi pamilyar. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ang boses ni Manang Rosa, ang matandang kasambahay, na ngayon ay puno ng paghikbi at matinding takot. Ma'am Isabela, Ma'am Isabela. Kinuha ni Ma'am Veronica si Mateo. Tinakasan niya ang mga pulis. Isasama raw niya ang bata palabas ng bansa. Ang mundo ni Isabela ay muling gumuho. Ang tagumpay ay naging abo. Ang pagbawi sa kumpanya ay walang halaga kung wala ang kanyang anak. Ang tawag ni Manang Rosa ay tila nagpabaliw kay Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bumabalik sa kanyang isip ang huling beses na nakita niya si Mateo. Ang pagpalo sa braso, ang takot sa mga mata ng bata. Ngayon, dinukot ni Veronica ang kanyang anak, pilit na ilalayo sa kanya ng tuluyan. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa sa anumang pisikal na kirot. Kailangan nating hanapin si Mateo Sebastian. Wika ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kahit saan pa siya dalhin ng babaeng yan, hahanapin ko siya. Sa tulong ng koneksyon ni Sebastian sa mga awatoridad at sa kanyang mga tauhan, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ni Veronica. Nagtatago ito sa isang lumang rest house ng mga Castillejo sa probinsya, isang liblib na lugar na madaling pagtaguan. Ang sasakyan ni na Isabela at Sebastian ay humarurot sa highway. Binaabaybay ang bawat kanto, ang bawat segundo ay tila isang dekada. Ang imahe ni Mateo na nakapasa at takot ang patuloy na bumubulabog sa kanyang isip. Nang marating nila ang liblib na rest house, sinalubong sila ng matinding katahimikan. Ang bahay ay lumana. Ang bakod ay nababalot ng baging.
at ang hardin ay puno ng mga tuyong damo. Ibinaba ni Sebastian si Isabela mula sa sasakyan at sabay silang humakbang patungo sa pinto. Isabela, huwag kang padalos-dalos. Babala ni Sebastian, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang likuran, isang senyales ng suporta at pagpoprotekta. May mga pulis na paparating, pero alam kong gusto mong harapin siya. Tumango si Isabela. Alam niyang kailangan niyang harapin si Veronica, hindi lamang para iligtas si Mateo, kundi para wakasan na ang lahat ng sakit na idinulot ng babaeng ito sa kanyang buhay. Nang buksan nila ang pinto, sumalubong sa kanila ang isang madilim na silid na puno ng alikabok. Sa dulo ng sala, nakita nila si Veronica. May hawak na kutsilyo sa kanyang kamay at sa tabi niya ay nakatayo si Mateo. Ang bata ay mas malaki na, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno pa rin ng takot. Mas mahigpit ang yakap niya sa isang sirang laruang robot na ibinigay ni Isabela sa kanya noong bata pa siya. Mama, limahinang sambit ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sinupil na pananabik. Huwag kang lalapit, sigaw ni Veronica. Itinutok ang kutsilyo kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at desperasyon. Gagawin ko ito, Isabela. Hindi mo na siya makukuha sa akin. Akin siya. Wala kang karapatan sa anak ko, Veronica. Wika ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pinal na tono. Hindi siya pag-aari ng kahit sino. Siya ay anak ko. At ikaw, hindi ka kailanman magiging ina sa kanya. Sinungaling! Gusto ka lang ilayo ng masamang babaeng ito sa akin, Mateo. Ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang Mommy V mo. Sigaw ni Veronica. Pilit na niyayakap ang bata. Ngunit si Mateo ay pilit na umiiwas. Sa halip na lumaban, sa halip na sumigaw, isang bagay ang ginawa ni Isabela na hindi inaasahan ni Veronica. Lumuhod si Isabela sa sahig, sa harapan ng kanyang anak. Hindi niya ininda ang alikabok at ang lamig ng sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Mateo, puno ng dalisay na pagmamahal. Mateo, anak ko. Panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa sinupil na damdamin. Naaalala mo pa ba ang kanta ni Mama? Yung kinakanta natin tuwing umuulan? Ang bata ay walang imik na nakatingin sa kanya. Ang mga alaala ay dahan-dahang gumapang sa isip ng bata. Yung Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dahan-dahan, sa gitna ng tensyon at pagbabanta, sinimulan ni Isabela ang kanta. Hindi siya perpekto. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng pagmamahal na kayang basagin ang anumang pader ng kasinungalingan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, unti-unting lumilitaw ang luha sa mga mata ni Mateo. Ang kanta ay hindi lamang isang simpleng himig. Ito ang buod ng kanilang pagmamahalan, ang tatak ng kanyang pagiging ina na hindi kayang burahin ng sinumang Veronica. Up above the world so high, like a diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ang dating takot sa mga mata ni Mateo ay unti-unting napalitan ng pamilyar na pagmamahal. Sa sandaling iyon, nabasag ang pader sa kanyang puso. Binitawan niya ang sirang robot, pinalo ang kamay ni Veronica na nakakapit sa kanya at tumakbo. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ama o kay Veronica. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Mama! Sigaw ni Mateo. Ang boses ay puno ng luha at pagmamahal. Sumugod siya at yumakap ng mahigpit sa leeg ni Isabela. Inilubog ang kanyang mukha sa balikat nito, habang ang kanyang buong katawan ay umiikot-ikot sa kaligayahan at kaginhawaan. Niyakap ng mahigpit ni Isabela ang kanyang anak, inilubog ang kanyang mukha sa buhok ni Mateo. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak, na 2 taon niyang pinangarap mayakap muli. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng paghihirap. Tanging ang kanilang dalawa lamang.
Ang mundo ay naglaho, ang init ng katawan ng kanyang anak, ang tanging nagpapatunay na hindi ito panaginip. Napabagsak si Veronica sa sahig. Ang kutsilyo ay dumulas mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Walang nagsalita. Tanging ang paghikbi ni Mateo at ang mahigpit na yakap ng mag-ina ang pumuno sa silid. Maya-maya, dumating ang mga pulis kasama si Sebastian. Dinaluhong nila si Veronica. Hindi na siya nanlaban. Ang kanyang espiritu ay patay na. Tiningnan ni Sebastian si Isabela na ngayon ay tahimik nang umiiyak habang yakap ang anak. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ano ang susunod na hakbang? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, ng pagkumpleto at ng pangako. Hindi na niya kailangan ng anuman. Ang kanyang nag-iisang mundo ay nasa kanyang mga bisig na. Ito na ang pinakamalaking tagumpay na maaari niyang makamit. Ang pagbawi sa kanyang anak, ang pagpapanumbalik ng pagmamahal na sinubukang wasakin ng kasamaan. Pinunasan ni Isabela ang luha sa pisngi ni Mateo. Hindi ka na nila kukunin, anak, bulong niya. Hinding-hindi na ulit. Tumayo si Isabela. Bitbit ang kanyang anak sa kanyang bisig. Humarap siya kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at isang bagong uri ng pag-asa. Tapos na! Wika niya, ang boses ay puno ng emosyon. Tapos na ang lahat. Tumango si Sebastian, ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. Lumapit siya at marahang hinaplos ang ulo ni Mateo na ngayon ay tahimik nang nakatingin sa kanya. Hindi na siya ang estrangherong nakilala ng bata sa bangin. Siya na ang nagbigay ng kanlungan at lakas sa kanyang ina. Inalalaya ni Sebastian si Isabela at Mateo palabas ng lumang rest house. Sa labas, ang araw ay sumisikat na. Pinatuyo ang mga dahon at lupa na binasa ng ulan. Ang simoy ng hangin ay presko at malinis, tila ba naguhugas ng lahat ng dumi at sakit na nangyari sa loob ng bahay na yon. Ang mga pulis ay abala sa pagdadala kay Veronica. Ang dating reyna ng Maynila ay ngayoy isang hamak na bilanggo. Ang kanyang kayabangan ay durog na. Sa pagitan ng mga pulis, nakita ni Isabela ang isang maliit na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay matanda na anya at puno ng pagkatalo. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang kayabangan. Tanging ang mapait na tingin lamang ang naiwan, isang tingin na nagpapahiwatig na hindi niya kailanman patatawarin si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nabahala si Isabela. Hindi na siya kinikilabutan sa tingin ng matanda. Para sa kanya, ang mga Kastileho ay isa ng nakaraang kabanata na isinaranan niya ng tuluyan. Uwi na tayo, Mama! Malambing na bulong ni Mateo. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit ni Isabela. Ngumiti si Isabela, isang tunay na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Ang daan patungo sa paggaling ay mahaba pa, ngunit alam niyang sa piling ng kanyang anak at sa tabi ni Sebastian ay kakayanin niya ang lahat. Ang kanilang pamilya ay hindi na nakabase sa dugo o sa pangalan. Ito ay nakabase sa pagmamahal, paggalang at pagpapatawad. Ang huling hatol ay ibinaba sa loob ng korte, isang lugar kung saan ang katotohanan ay minsan na itatago. Ngunit sa huli ay nananaig. Nakaupo si Isabela sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang mga naganap. Nakita niya si Renato, na ngayon ay payat na. Ang dating kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Doña Caridad ay naroon din balot ng itim na belo. Ang kanyang dating dominasyon ay nawala na. Ang mukha ay mas matanda na sa kanyang edad dahil sa kalungkutan at kahihiyan. Wala na ang kanilang kayamanan, ang kanilang posisyon, ang kanilang kapangyarihan. Nabasag ang kanilang imperyo, ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng pandarambong at kasinungalingan.
Hindi na nilapitan ni Isabela ang mga ito upang magyabang o mangasar. Binaliwala na lamang niya sila, tila mga anino lamang ng nakaraan na hindi na makakaapekto sa kanyang kasalukuyan. Ang pagtalikod niya sa kanila ay hindi tanda ng pagpapatawad, kundi ng paglaya. Pagkatapos ng mga paglilitis at pag-aayos ng mga legal na papeles, lumisan sina Isabela, Mateo at Sebastian sa magulong Maynila. Ang kanilang bagong tahanan ay ang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa tabing dagat sa Bacolod, malayo sa mapagkunwaring mundo ng mga Kastileho. Ang hangin doon ay sariwa. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng payapang uyayi at ang bawat araw ay isang bagong simula. Habang naglalaro si Mateo sa buhangin, pinapanood ni Isabela ang kanyang anak na may ngiti sa mga labi. Ang bata ay maligaya na. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng kislap ng inosenteng pagkabata. Lumapit si Sebastian at umupo sa kanyang tabi. Inabutan siya ng isang basong malamig na juice. Ang kanilang mga kamay ay nagtama. Isang maikling sandali ng init na nagsasabi ng maraming bagay nang walang salita. Mateo is healing, wika ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bata. And so are you, Isabela. Tumango si Isabela. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit alam niyang nasa tamang landas na siya. Salamat, Seb. Malumanay niyang sambit. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagiging sandalan ko, sa pagiging boses ko noong wala akong boses, sa pagtitiwala sa akin nang walang nagtitiwala. Isang tahimik ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Hindi ako kailanman nagduda sa iyo, Isabela. At hindi ako magmamadali. Handa akong maghintay hanggang sa ganap na maghilom ang puso mo. Hanggang sa handa ka nang buksan ulit ito. Ngumiti si Isabela, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Sino ang nagsabing hindi pa bukas ang puso ko? Wika niya, ang kanyang tinig ay may halong pilyong panunukso. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Sebastian at mahigpit na hinawakan. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa mga daliri ng lalaki. Ipinakita niya na hindi na niya kailangan pang maghintay. Si Sebastian ang naging tulay niya pabalik sa buhay at siya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang muling magmahal ng walang takot. Ito ay isang pag-ibig na binuo sa paghihirap, paggalang at pag-unawa. Mas matibay kaysa sa anumang yaman na maaaring mabili. Sa dulo ng dalampasigan, nakita nila si Mateo na tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang lumang robot na maingat nitong pinangalagaan sa loob ng maraming taon. Ang bata ay ngumiti. Isang malaking narangiti na nagpapakita ng kaligayahan. Isabela, Sebastian at Mateo. Nakaupo sila sa isang lumang banig sa dalampasigan, naghahati sa isang simpleng tinapay na dinala ni Sebastian. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanilang mga balat at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng payapang himig. Sa sandaling iyon, ang 3 taong ito, na dumaan sa matinding sakit, pagtataksil, at pagkawala, ay natagpuan ang kanilang tunay na kayamanan. Hindi ito ginto o diamante, kundi ang pagmamahal na bumukal mula sa mga durog na puso, ang pamilyang nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Sila ay mayaman, mas mayaman pa sa anumang Kastileho na maaaring managinip. Ang simpleng sandali na yon ay ang pinakatunaw na ginto sa kanilang mga buhay. 5 taon na ang lumipas. Ang maliit na bahay sa tabing dagat ay naging kanlungan ng kapayapaan at pag-asa. Si Isabela, na ngayon ay mas matatag at mas malakas, ay hindi na ang babaeng yumuyuko. Sa halip, siya ay isang inspirasyon. Kasama si Attorney Quirino, pinapatakbo niya ang Isabela Vergara Foundation, isang legal clinic na nagbibigay ng libreng tulong sa mga inang biktima ng pang-aabuso at pinagkaitan
ng kanilang mga anak. Bawat kasong napapanalunan nila ay isang pagpapatunay sa kanyang paniniwala na ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng isang bagong lakas. Ang bawat luha na minsan niyang iniyak ay naging binhi ng pag-asa para sa iba. Ito ang kanyang pinakadakilang tagumpay, ang baguhin ang kanyang sakit upang maging pagpapala sa kapwa. Ang kanyang kwento ay naging isang testamento na ang pagmamahal ng isang ina ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kurbata ni Sebastian bago ito umalis patungo sa Castilejo Holdings, na ngayon ay Vergara Holdings na at matagumpay na pinapatakbo sa ilalim ng kanyang pamamahala. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mag-ingat ka, Seb," malambing niyang sambit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng lalaki. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na kailangan pang idetalye ng mga salita. Ito ay nararamdaman sa bawat tahimik na pag-unawa, sa bawat haplos ng kamay, at sa bawat sulyap ng pagmamahal. Ito ay isang pag-ibig na binuo sa paggalang, pagtitiwala, at ang kakayahang magpagaling sa isa't isa. Ang isang bahagi ng kanyang puso na akala niya ay patay na, ay muling nabuhay, mas malalim at mas totoo. Si Mateo, na ngayon ay isang malaki at magalang na binatilyo, ay tumatawag na kay Sebastian ng Papa Seb, isang titulo na buong puso niyang tinanggap. Ang kanilang pamilya ay buo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal at pagtanggap. Sa isang pagkakataon, habang dinadalaw ni Isabela ang isang kliyente sa isang kulungan, nadaanan niya ang selda ni Veronica. Ang dating reyna ng Maynila ay ngayoy isang anino ng kanyang dating sarili. Matanda na, may sakit, at walang nais na sumuporta. Tiningnan lamang ito ni Isabela. Wala siyang naramdamang galit, wala rin siyang awa. Lumakad lamang siya palayo nang may kapayapaan sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi na kailangan pang maging muling pagkakaibigan o paglimot. Para kay Isabela, ang pagpapatawad ay ang paglaya mula sa bigat ng nakaraan, ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Ang mga Castilejo ay naging bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na sila ang nagdidikta ng kanyang kapalaran. Ang kanyang kalayaan ay ang kanyang pinakadakilang paghihiganti. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan, nakaupo si Isabela sa kanyang porch, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Pinapanood niya si Mateo at Sebastian na naglalaro sa buhangin. Ang mga tawa ng kanyang anak ay sumasabay sa tunog ng alon. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, ng layunin at ng kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang pahinga, hindi sa pagkalimot sa sakit, kundi sa pagtanggap nito at pagpili na lumikha ng isang bagong simula. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom, na ang pag-ibig ay palaging makakahanap ng paraan, at na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya nakatiis, kundi sa kung gaano siya kalakas bumangon, magpatawad, at lumikha ng sarili niyang kwento.